Kabanata 501, Mr. Theo, binugbog ng husto ng taong nagngangalang Severin ang lalaki ko. Sabi ng doktor, baka mahirapan na siyang maglakad kahit gumaling pa ang kanyang binti, at malamang na kailangan na niyang gumamit ng saklay habang buhay. Kailangan mong ipaghiganti siya, umiiyak na sabi ni Lucy. Sinira rin ni Severin ang kanyang taglay na lakas. Sabi ni Cain, mula ngayon ay baka lakas na lang ng isang Grandmaster ang maabot niya, at hindi na siya kailanman makakaabot pa sa mas mataas na antas. Severin, di ba? Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng tao para patayin siya. Karapat-dapat lang sa kanya iyon. Tumingin ang lalaki kay Cain bago sinabi kay Lucy, makakaasa ka, Miss Lucy. Ako at si Mr. Cain ay parang tunay na magkapatid, at isa rin akong level 9 Profound Master. Naniniwala akong walang sinuman sa Brookborn ang makakapantay sa akin. May kasama rin akong 12 tao na ang lakas ay halos kapantay ni Cain. Makakaasa kayong mamamatay si Severin. Ngumiti si Lucy at sinabing, mabuti naman. Kampante na akong nandito ka para tumulong, Mr. Theo. Habang nakahiga sa kama, sinabi ni Cain, galing pa sa malayo sina Mr. Theo at ang mga kasama niya, malamang ay hindi pa sila nakakakain. Pwede mo ba silang isama para kumain at ihatid sa matutuluyan? Bigyan mo sila ng pinakamagandang serbisyo at hayaang makapagpahinga muna bago humarap kay Severin. Pagkasabi noon, kinuha ni Cain ang cellphone niya at sinabing, ililipat ko sa iyo ang $1,000,000 at kalahati. Dalhin mo sila sa pinakamagandang hotel at pakainin ng masarap na pagkain. Okay, ako na ang bahala sa kanila, Cain. Sagot ni Lucy ng may sinseridad. Kumislap ang kanyang mga mata at tila tumibok ng mabilis ang puso nang marinig na magpapadala si Cain ng ganoong kalaking halaga. Hindi ko kayo masasamahan sa lakad dahil sa kalagayan ko ngayon, kaya ang girlfriend ko na lang ang sasama sa inyo. Sana ay ayos lang iyon. Sabi ni Cain kay Theo matapos transfer ang pera kay Lucy. Ngumiti si Theo, magpahinga ka na lang muna, Cain. Maghintay ka na lang ng magandang balita. Medyo pagod lang kami ngayon, pero bukas, dadalhin ko sa iyo ang ulo ni Severin. Pagkatapos mag-isip sandali, muling nagpaalala si Cain kay Theo, sa totoo lang, narinig ko na ang war chief na si Mr. Valerian ay bibisita sa mga Shanahan ngayon. Malamang ay nandoon din si Severin. Kaya isasama ka ni Lucy at ituturo si Severin mula sa malayo. Sa ganun, makikilala mo siya at ang asawa niya. Pero dahil andoon si Mr. Valerian, huwag muna kayong kikilos ngayon. Nagulat si Theo sa narinig. Sok, hindi ko inakalang dadalaw ang war chief ng Drakodam sa ganitong kaliit na lugar gaya ng Brookborn para lang sa ganung pamilya. Bihira mangyari yun. Pero huwag kang mag-alala, layunin ko lang ngayon na makita kung ano ang hitsura nila. Kapag tama na ang oras, papatayin ko silang dalawa, pero mas mabuting bukas na natin isagawa kapag may magandang pagkakataon. Tumango si Cain. Dalhin mo sila sa kumpanya ni Diane at sa villa kung saan nakatira si Severin. Alam mo na ang mga lugar na iyon kaya mas mabuting ikaw ang magdala sa kanila. Okay, sagot ni Lucy na tumango. Dagdag pa ni Cain, si Valerian ay aalis bukas ng tanghali, Theo. Dahil galing kayo sa Cherrydam, ang pinakaangkop na oras para kumilos ay pagkatapos niyang umalis, mga bandang tanghali o gabi. Ayokong malaman niyang may mga tao mula sa Cherrydam na nandito para manggulo. Kapag nalaman niya, baka kayo pa ang habulin niya kung sa tingin niya ay di siya nirerespeto. Tumango si Theo nang marinig iyon. Kita kong napag-isipan mo na ng mabuti, Cain. Naiintindihan ko, magpahinga ka na ng maayos. Di nagtagal, lumabas na ng silid si Lucy kasama si Theo. Sa labas ng silid, may mahigit 100 lalaking nakaitim na suit ang nakabantay kasama ang 2 babae. Lumapit si Theo sa 2 babae at sinabi, kayo na ang bahala rito kay Cain para agad matugunan ang mga pangangailangan niya. Oo, nagtinginan ang 2 babae at tumango. Pagkatapos, pinamunuan ni Lucy ang grupo ng mga lalaki palabas ng ospital. Pagkaalis nila, niregaluhan ni Lucy ng pinakamagandang hotel ang grupo at dinala sila para kumain ng masarap.
Pagkatapos nito, sinamahan ni Lucy sina Theo at ang grupo niya para magmasid sa estate ng mga Shanahan, kung saan itinuro niya sina Severin at Diane. Sa huli, dinala rin niya sila sa kumpanya ni Diane at sa villa kung saan nakatira si Severin kasama ang kanyang pamilya. Lubog na ang araw nang matapos ang lahat ng iyon. Tumingin si Theo sa kanyang mga tauhan at sinabi, "Tapos na tayo para sa araw na ito. Malaya na kayong mamasyal at maglibang. Basta tandaan, huwag kayong manggulo. Ayaw nating may aberya na mangyari na makasisira sa mga plano natin." Pagkatapos mag-isip, muling nagsalita si Theo, "Magsama-sama tayo sa harap ng hotel bukas ng 3:00 ng hapon." "Yes, sir." Ito ang unang beses ng karamihan sa kanila na makarating sa lugar tulad ng Dracodam, at matagal na rin nilang gustong makalibot dito. Hindi nagtagal, naghiwa-hiwalay na sila sa mga grupo ng tig-2 o 3 at kanya-kanyang lakad. Pagkaalis ng lahat, tumingin si Theo sa figure ni Lucy at napalunok. Kailangan niyang aminin na napakaganda talaga ng mga babae sa Dracodam. Si Lucy ay may magandang mukha at napaka-sexing katawan, at dahil medyo nakainom na si Theo, lalo siyang tinatablan sa bawat sulyap kay Lucy. Medyo naiilang si Lucy dahil sa mga tingin ni Theo, pero ngumiti na lang siya at sinabi, "Mr. Theo, sa tingin ko kailangan ko nang bumalik sa ospital para alagaan si Cain. Kayo na pong bahala sa pagpatay kay Severin. Maraming salamat ulit sa tulong ninyo." Pero sabi ni Theo, "Hindi mo na kailangang magmadaling bumalik sa ospital, Miss Lucy. Si Cain ay nasa isang espesyal na silid at inaalagaan ng mga nurse at 2 sa mga babaeng tauhan ko. Hindi mo na kailangang bumalik ngayong gabi." Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi ni Theo, "Isa pa, kahit ang pinakamagandang silid sa ospital ay amoy gamot pa rin. Isa kang magandang babae, Miss Lucy, at hindi makakabuti sa balat mo ang ganoong paligid kung matagal kang nandoon." Ngumiti si Lucy ng alanganin at di alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, sila ni Cain ang humiling ng pabor kay Theo, at maaaring hindi matuloy ang kanilang paghihiganti kung biglang umatras si Theo dahil sa pagkainis. Naalala niya ang kahihiyan na naranasan niya noong araw na iyon, kaya ngumiti siya kay Theo at nagtanong, "Gusto mo ba akong samahan ka maglakad sa parke sa kabila? Una mong beses dito, kaya dapat lang na ipasyal kita." Tumango si Theo nang nakangiti. "Siyempre, sinabi ni Cain na samahan mo ako, kaya yun ang dapat mong gawin. Wala namang problema yun, di ba?" Napapitlag ang puso ni Lucy at napansin niyang may ibang ibig ipahiwatig si Theo sa kanyang sinabi. Gayunpaman, nagtanong siya, umaasa na baka mali lang ang pagkaintindi niya, "Gusto mo pa bang kumain o uminom?" Ngumiti si Theo, "Sobrang busog na ako, salamat. Ang iniisip ko ay sana makagawa tayo ng iba." Napangiti si Lucy ng pilit. "May alam akong magandang sauna at spa center. Gusto mo bang doon tayo pumunta mamaya? Ayos lang ba iyon?" Sa hindi inaasahang sagot ni Theo, umiling siya at sinabi, "Hindi pwede. Walang babae roon na maikukumpara sa iyo, Miss Lucy. Ang ganda nila ay wala pa sa 10 ng sa iyo. Ang mga babaeng tulad mo, ay may taglay na lahat ng katangian ng isang ideal na babae, na sila talaga ang tipo ko." Napakagat si Lucy sa labi at nagpatuloy sa paglalakad habang sinasabi, "Pero mali ito. Hindi ito panahon ng pagbibiro, Mr. Theo. Paano mo magagawa ito kay Cain gayong parang tunay kayong magkapatid? Hindi dapat ganito ang iniisip mo." Gabi na noon at walang tao sa paligid ng parke. Pagdating nila sa isang maliit na tulay na kahoy, biglang niyakap ni Theo si Lucy mula sa likod at sinabi, "Ang ganda mo, Lucy. Nakakalibog ka sa suot mong palda. Hindi ko pa naranasan ang babae mula sa Dracodam, kaya sana ikaw na ang maging una. Nakita mo naman ang lagay ni Cain ngayon, di ba? Matagal pa bago siya gumaling. Kahit gumaling man siya, baka hindi na siya muling makalakad ng maayos. Matagal pa bago niya maibigay ang pangangailangan mo. Kaya bakit hindi ako na lang muna?" Hindi, lasing ka lang, Mr. Theo. Kapatid mo si Cain sa panata. Hindi ito tama. Gulat si Lucy at sinubukang itulak si Theo. "Nasa parke tayo ngayon, at kung may makakita sa atin, public indecency ito.
Paano kung may dumaan? Pakiusap, kumalma ka. Yamakap ng mahigpit si Theo kay Lucy, inamoy ang mabangong pabango niya, at hinaplos ang mahahabang legs nito. Hindi na niya mapigilan ang kanyang pagnanasa. Matapos mag-isip pa, sinubukan niyang akitin si Lucy gamit ang pera. Huwag kang mag-alala, Miss Lucy, pangako kung wala akong sasabihin kay Cain. Basta isang beses lang, gawin mo lang ito sa akin at bibigyan kita ng $1.2 milyong. Ayos ba iyon sa iyo? Habang patuloy na pumapalag si Lucy, bigla siyang natigilan. Gaano ba kayaman ng mga taong ito? Kayang maglabas ng milyon-milyon na parang wala lang. Ang $1.2 milyon ay sobra talagang tukso para sa kanya, kaya bumilis ang tibok ng puso niya. Maging ang pamilya ni Easton noon sa kasagsagan nila, ay hindi makakayang ilabas ang ganoong halaga. Kaya naman nabigla siya nang inialok yun ni Theo. Lalong natuwa si Theo nang mapansin niyang hindi na tumutulak si Lucy. Lalo siyang naging agresibo at ipinasok pa lalo ang mga kamay niya sa palda nito. Matapos mag-isip, napuno ng pagkalito si Lucy at biglang lumayo mula sa yakap niya habang hinihigal. Hindi, kapatid mo siya sa panata. Hindi ko kaya, paano mo nagawa itong isipin? Tinanong ni Theo, ni $1.2 milyon hindi ka natutukso. Kapag pumayag ka, agad kong ita-transfer ang pera sa iyo at pangako, walang makakaalam, lalo na si Cain. Hindi, muling naisip ni Lucy ang lahat at sa huli, kinagat ang mapupulan niyang labi habang mariing sinabi, magkapatid kayo sa panata. Hindi ko matitiis ang sarili ko kung gagawin ko yun para lang sa $1.2 milyon. Dapat mas mataas pa. Magkano pa ba? Medyo nabigla si Theo sa sagot niya. Kahit sinong ibang babae, tatanggapin na ang $1.2 milyon. Pero hindi naman kapos sa pera si Cain, kaya maaaring sanay na si Lucy sa mas malalaking halaga. Pero base sa ilang segundo na hindi nakaimik si Lucy, alam agad ni Theo sa sarili niya na kaya niya pa rin kumbansihin si Lucy, basta tama ang alok na halaga. Mga 3 milyon ang kailangan ko. Pagkatapos mag-isip, iniangat ni Lucy ang 3 daliri. Okay, 3 milyon kung 3 milyon. Biglang sumunggab si Theo at sinimulan siyang halikan. Patuloy na pumapalag si Lucy habang sinasabi, hindi dito. Humanap tayo ng ibang lugar. Hindi ito ang tamang lugar para sa ganyang bagay, at kailangan mong tuparin ang sinabi mo kanina, at ibigay mo muna ang pera sa akin. Sa mga oras na iyon, tuluyan nang nawalan ng katinuan si Theo at hindi na makapaghintay na bumalik pa sa hotel. Nang tumingin siya sa paligid, itinuro niya ang isang kakahuyang kawayan na di kalayuan at sinabi, doon na lang tayo. Napagkasunduan na natin ito, at pagkatapos natin doon, kailangan mong manatili sa hotel buong gabi para samahan ako. Hindi inakala ni Lucy na magiging ganoon kademanding ang manyakis na ito. Pero sa kabila niyon, tumanggo siya matapos maisip ang $3 milyong. Sige. Pero kailangan mong i-transfer muna ang pera bago tayo gumawa ng kahit ano. Huwag kang mag-alala, maliit na halaga lang yan para sa akin. Lumapit si Theo at binuhat si Lucy ng paalang bago naglakad papunta sa kakahuyang kawayan. Samantala, kay Severin naman, kinailangan niyang manatili at makisalo sa hapunan kasama si Valerian dahil dito na rin ito magpapalipas ng gabi sa bahay ng mga Shanahan. Umalis na ang iba pang mga bisita sa hapon pa lang. Natural na inimbitahan din ni Valerian si Warren na makisalo sa kanila sa rason na matalik na kaibigan niya ito at maganda ang ugnayan nilang dalawa. Nang mapansing suot pa rin ni Warren ang salamin, hindi napigilan ni Megan na ngumiti at magtanong, medyo kakaiba ang pangalan mo, Warren. Pangalan mo rin ang pangalan ng isa sa mga Diyos ng digmaan. Pagkatapos ay nagdagdag pa siya. Naiintindihan ko kung bakit ka nagsusuot ng shade sa umaga, pero hindi mo na naman kailangang isuot yan sa gabi, di ba? Ngumiti si Warren at sumagot, una, kaya ako nagsusuot ng sunglasses ay dahil sa tingin ko, astig ang itsura ko. Pangalawa, may sakit ako sa mata na baka makahawa sa iba, kaya kailangan ko itong suotin. Kaya ayan na ang dahilan. Tungkol naman sa pangalan ko, marami rin namang may pangalang Warren. Ikinararangal kong kapangalan ko ang kilalang war god.
Pero sa kasamaang palad, hindi ako siya. Hehe, napatawa si Megan sa nakakatawang sagot niya. Kahit pa siya nga talaga yun, hindi naman siya basta-basta uupo dito sa tabi namin. Napahinto sandali si Warren bago nakabawi ng sagot, ganun ba? Kung ako nga yung war god, saan mo sa tingin ako dapat nakaupo? Ngumiti si Megan. Hindi ka dapat nandito kung ikaw nga yun. Isa ng malaking karangalan na si Mr. Valerian ay bumisita sa maliit naming lungsod at sa isang simpleng pamilya gaya ng sa amin. Parang panaginip lang. Tama ka dyan. Para talagang panaginip. Sabat ni Felicia na may ngiti. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Diane kay Warren, sa totoo lang, doktor ang asawa ko at magaling siya sa medisina. Bakit hindi mo subukang tanggalin ang shades mo at ipacheck sa kanya? Baka matulungan ka pa niyang gumaling sa problema sa mata mo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 505. Oo nga, bakit hindi mo ipacheck kay Severin? Magaling siyang doktor, yung matandang ginang ng mga Zelangko, na naka-wheelchair ng higit sa 10 taon, pero ngayon nakakalakad na ulit. Pumunta pa nga siya rito kanina. Agad na sabi ni Felicia kay Warren. Hindi inasahan ni Warren na magiging ganun ka-enthusiastic ang lahat, kaya napangiti na lang siya ng pilit sa pagtanggi. Hindi na kailangan. May gamot naman ako, at sa tingin ko okay na ito sa loob ng ilang araw. Ngumiti si Severin nang marinig yun. Tara na, inom na lang tayo. Kahit sinong doktor kaya yang ganyang simpleng sakit, at may gamot na rin naman siya. Sayang lang kung ako pa ang titingin. Itinaas ni Warren ang kanyang wine glass at nagsabi sa lahat, tama si Mr. Severin. Tagay tayo. Lahat ay nag-toast. Pagkababa ng baso ni Warren, nagtanong siya, nga pala, narinig ko na babawi raw si Mr. Severin kay Miss Diane para sa kanilang kasal. Kailan kaya iyon? Gusto ko sanang makadalo at makipag-toast sa inyo. Mabilis namang sumingit si Megan at tinanong si Severin, oo nga. Di ba sabi mo ikakasal ka sa ate ko? At gusto mong maging malaking balita ito sa buong South County. Hindi mo lang ba kami binibiro noon? Napangiti si Severin ng alanganin at nag-assure sa kanila. Magkakaroon talaga ng kasal. Maraming hirap ang tiniis ni Diane para sa akin, at malaki ang utang ko sa kanya. Hindi ko siya nabigyan ng maayos na kasal noon, kaya babawi talaga ako. Sandaling tumigil si Severin at nagdagdag pa, pero magiging busy ako sa kalagitnaan ng Agosto, kaya mas mabuting hintayin na lang munang matapos iyon bago namin planuhin ang kasal. Pipili na lang kami ng petsa pagbalik ko. Pagkarinig ni Felicia nito, sumimangot ang mukha niya at nagsabi, ano naman ang ibig sabihin nito, Severin? Di ba ito ang unang August Fest mo sa amin mula nang makalaya ka? Tapos hindi ka pala makakadalo. Anong mas mahalaga pa sa pamilya at selebrasyong ito? Agad namang dinagdag ni Stanley, oo nga, Severin. Hindi ba parang kulang sa sincerity yan? Ang pinsan ko, ang daming tiniis para sa'yo sa loob ng maraming taon, tapos ngayon pa na first time niyong magsasama sa malaking okasyon, aalis ka. Wala akong magagawa, sagot ni Severin habang nakangiti ng alanganin. Napakahalaga kasi talaga ng araw na iyon. Hindi ko rin naman hahayaang mag-celebrate ng August Fest nang wala ako kung hindi lang talaga ito mahalaga. Alam ni Judith ang kalagayan ni Severin, kaya ngumiti siya at nagsabi, naiintindihan ka namin, Severin. Kung may mahalaga kang aasikasuhin, unahin mo muna iyan. Nandito ka na naman ngayon, kaya marami pa tayong pagkakataong mag-celebrate. Huwag ka na mag-alala sa August Fest na ito, okay lang na ma-miss mo. Pwede naman tayong mag-gathering kahit kailan. Nang mapansin ang tensyon sa usapan, tumulong si Valerian para ayusin ang sitwasyon, hehe, hindi naman siguro ganun ka big deal kung wala siya ngayong August Fest. Ang mas mahalaga ay ang kasal ni na Mr. Severin at Miss Diane. Huwag niyong kalimutan na imbitahan ako ha. Gusto ko talagang makisaya, lalo na kung may handaan. Ha? Totoo ba, a-attend ka sa kasal, Mr. Valerian? Nanginginig sa saya ang boses ni Catherine nang marinig yun.
Para sa kanya, sobra nang nakakatuwa na bumisita si Valerian sa bahay nila, tapos dadalo pa ulit sa kasal. Mas magiging proud ang pamilya Shanahan kung a-attend si Valerian sa kasal nina Severin at Diane. Oo naman, sa mga masayang okasyon na tulad nito, masayang-masaya akong a-attend kung may oras ako. Hindi niya tuluyang ipinangako dahil baka may mas mahalaga pa siyang dapat asikasuhin. Ayaw rin niyang mangako para hindi ito ipagyabang ng mga Shanahan. Sige po, Mr. Valerian. Sabihan ko po kayo kapag may petsa na. Sabay taas ng wine glass ni Severin at nagsabi, tagay po sa inyo. Nandyan ako kung papayagan ng oras, Mr. Severin. Medyo nawala ng kumpiyansa si Valerian nang e-toast siya ni Severin, kaya ang nagawa lang niya ay ngumiti ng alanganin. Napansin naman ito ni Diane. Kita niya ang bahagyang ekspresyon sa mukha ni Valerian, at naramdaman niyang may kakaiba. Hindi niya maintindihan kung bakit magmumukhang awkward si Valerian matapos siyang e-toast ni Severin. Para bang isang tauhan na naiilang kapag tinagayan ng isang nakakataas sa kanya. Pero isa si Valerian sa mga war chief, at ang tanging mas mataas sa kanya ay ang 4 na war gods. Hindi naman maaaring isa si Severin sa kanila dahil kilala na ang 4 na iyon matapos silang ipakita sa buong bansa sa isang live broadcast habang tumatanggap ng parangal. Napanood sila ng buong bayan. Sa huli, humiling na lang si Diane at pinagalitan ang sarili sa pagiging sobrang mapag-isip. Siguro nga, socially awkward lang talaga si Valerian at mainitan ng ulo, kaya medyo hindi siya komportable sa ganitong klaseng sitwasyon. Narinig mo yun, Severin? Sabi ni Mr. Valerian a-attend daw siya sa kasal. Ang dami nating dapat ipagmalaki sa araw na iyon. Ang daming tiniis ni Diane para sa iyo, at masasabi nating sulit na lahat ngayon. Kaya dapat piliin niyo na agad ang petsa ng kasal. Punong-puno ng ngiti si Felicia. Sa wakas ay magkakaroon ng engranding kasal ang kanyang anak, bagay na matagal na rin niyang pinapangarap. Makakaasa kayo, pipiliin namin ang petsa pagbalik ko. Ngumiti si Warren at nagsabi, pangako, darating din ako kung may oras ako. Haha, ang saya naman. Welcome na welcome ka. Siguro naman gagaling na yang sakit mo sa mata bago pa ang kasal, kaya huwag ka nang magsuot ng sunglasses ha, gusto ko makita ang mukha mo ng malinaw. Natatawang sabi ni Megan. Masaya ang usapan ng lahat habang tumatagal ang gabi. Nang matapos ang hapunan, naglakad-lakad sina Warren at Severin sa bakuran at nagkwentuhan pa ng matagal. Pagsapit ng 10:00, umuwi na si Severin kasama ang kanyang pamilya pabalik sa bahay nila sa Dragon Lake Vista. Habang nasa daan, ngumiti si Severin at nagsorry kay Diane. Pasensya ka na kung hindi ako makakasama kayo sa August Fest ni Celine. Masama ang loob ko na hindi ko ito makakasama sa inyo. Ngumiti si Diane at sumagot, ayos lang. Sanay na rin naman ako, at saka alam ko naman na kailangan mong umalis dahil may mahalaga kang dapat gawin. Alam niyang mahal siya ni Severin at pati si Celine, at isa rin itong napakabuting anak. Kaya nauunawaan niya na may mahalagang bagay talaga na dapat asikasuhin si Severin ngayong paparating na August Fest. Tumango si Severin, tama ka, talagang importante ito. Sabi ng master ko, makakakuha raw ako ng napakalaking benepisyo kung pupunta ako sa isang itinalagang lugar, pero hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang benepisyong iyon. Malaking benepisyo, yan ang agad na nagliwanag sa mga mata ni Diane nang marinig iyon. Agad niyang sinabi kay Severin, kung ganoon, kailangan mong pumunta. Kung palampasin mo ang magandang pagkakataon, baka pagsisihan mo pa ito habang buhay. Si Celine, na nakaupo sa likuran, ay inusenteng nagtanong sa kanyang ama, bumalik ka agad ha, Tay. Magdadala ka ba ng regalo para sa akin pagbalik mo? Biglang uminit ang pakiramdam ni Severin sa kanyang puso at hindi niya napigil ang sabihin, huwag kang mag-alala, Celine. Marami akong iuuwi na regalo para sa iyo pagbalik ko. Yehey, bibili si Itay ng regalo para sa akin. Masayang tumalon si Celine sa loob ng sasakyan. Haha, napaka-cute talaga ng batang ito. Binuhat ni Maurice ang kanyang apo at masayang ngumiti habang sinabing, pupunta ako sa pangingisda bukas. Sasama ka ba sa akin? Sige,
Gusto kong makita si Lolo na mangisda. Tapos, kakain ba tayo ng isda sa hapunan bukas? Tiningnan ni Celine si Maurice gamit ang kanyang malalaking mata. Haha, syempre naman. Alam mo namang mahusay ako sa pangingisda. Muling tumawa si Maurice. Pagsapit ng tanghali kinabukasan, ang pamilya Shanahan, kasama ang mga kilalang pamilya at mayayamang negosyante ng Brookborn, ay nagtungo sa paliparan para ihatid sina Valerian at ang iba pa. Matapos silang umalis, umuwi si Severin habang sina Maurice, Celine, at Judith ay nagpunta sa pangingisda. Kailangan ko nang pumasok sa kumpanya, Severin. Sabi ni Diane kay Severin pagdating nila sa bahay, sabay ayos ng kanyang makeup. Nang mapansin ni Severin na nagpalit si Diane ng damit, hindi niya napigil ang magtanong ng may pagtataka, nagbibihis ka ng ganyan dahil may mahalaga kang lakad ngayon. Ngumiti si Diane at sumagot, oo. May kumpanyang gustong makipag-partner sa atin para sa isang proyekto, kaya kailangan kong puntahan sila at makipag-usap. Ganun ba? Huwag kang gagabihin ha. Hihintayin kita dito sa bahay. Ngumiti si Severin. May 6 na araw pa bago sumapit ang 15 ng Agosto, at plano niyang gugulin ang 2 araw kasama ang kanyang asawa at anak bago tumungo sa Draco Deus Isle. Huwag kang masyadong mag-alala. Usapan lang naman ito. Babalik ako agad. May init sa puso ni Diane habang lumapit siya kay Severin, at hinalikan ito sa pisngi, at saka lumabas ng bahay. Habang dama pa ni Severin ang bahagyang init ng labi ng asawa sa kanyang pisngi, napangiti siya habang hinihipo ang lugar na iyon. Ang asawa ko ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Yayakapin ko siya habang natutulog mamayang gabi. Nakita ni Wendy, isa sa mga bodyguard, na umaalis si Diane kaya agad itong nagtanong, lalabas po ba kayo, ma'am? Sasama po kami ni Lily. Sige, sumama na kayo. Tumango si Diane. Dati, ayaw niyang may kasamang bodyguard kapag lumalabas, pero simula nang siya'y makidnap ni Rufus, palagi na siyang sinasamahan ng mga babaeng bodyguard na inupahan ni Severin tuwing lalabas siya. Para sa seguridad, 2 sa 6 na babaeng bodyguard ang karaniwang kasama niya. At matapos ang nangyari, ni isa sa 6 ay hindi na nagpapabeya o hindi na rin nila kayang palampasin o mawala sa paningin nila si Diane. Pagdating ni Diane sa kumpanya, dumiretso siya sa pangunahing pinto. Sumunod sina Wendy at Lily hanggang makarating sila sa opisina niya. Miss Diane, naghihintay na po sa loob ang boss ng kausap nating kumpanya. Salubong agad ng sekretarya niya pagkarating niya. Okay, ngumiti si Diane kahit nagulat siya na andan na agad ang bisita. Wendy, Lily, maupo muna kayo sa sofa. Huwag kayong mag-alala sa akin. Nasa opisina ko naman, kaya ligtas ako dito. Tatawagan ko na lang kayo kung may mangyari. Tumango sina Wendy at Lily saka umupo sa sofa. Pag-isip sandali ni Diane, sinabi niya sa sekretarya, pwede bang dalhan mo sila ng tig-1 tasa ng kape? Pagkatapos ay dumiretso siya sa opisina, binuksan ang pinto, at pumasok. Doon ay nakita niyang ang kausap pala sa negosasyon ay isang binatang nasa edad 20 lang, at mukhang medyo gwapo sa unang tingin. Miss Diane, nandito na po kayo. Bati agad ng lalaki, siya si Quintus, at ang pamilya nila. Ang mga Novak ay kabilang sa mga second-tier na pamilya sa Riverson. Pagkakita kay Diane, agad siyang tumayo at ngumiti. Ngumiti si Diane habang lumapit sa water dispenser para maghanda ng tsaa para sa bisita. Habang ginagawa ito, nagtanong siya, akala ko matanda ang boss ng Howell Group. Nagulat ako na bata ang dumating. Di ba sabi ng mga kasama mo na ang matanda ang makikipag-usap sa akin tungkol sa project? Hindi napigil ang tumitig si Quintus sa kaakit-akit na hubog ni Diane, lalo na sa mga hita nito sa ilalim ng suot niyang palda. Paglapit ni Diane, ngumiti siya at nagsabing, haha, hindi ko inasahan na ang general manager ng Shanahan Corporation ay bata at napakaganda. Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy, ang boss ng Howell Group ay matanda nga, pero ang grupong iyon ay maliit lang na bahagi ng mga negosyo ng pamilya naming Novak. Marami pa kaming ibang industriya. Unang beses palang magkita nina Diane at Quintus, pero natuwa na agad si Diane. Sa tono ng pananalita nito,
parang malaki ang kliyenteng nakuha niya. Inilabas ni Quintes ang kontrata at iniabot ito kay Diane. Miss Diane, nirebisa namin ang kontrata. Medyo nagbago ang hatian sa tubo kumpara sa dating na pag-usapan. Ibababa niyo ba ang presyo? Tanong ni Diane ng diretso kahit hindi pa niya binabasa ang kontrata. Sanay na siya sa kalakaran sa negosyo, at alam niyang kadalasan kapag bigla ang binago ang kontrata, ibig sabihin ay gustong babaan ang kita ng kabilang panig. Kung hindi ganon, bakit pa kailangan baguhin ang kasunduan? Ngumiti si Quintes ng may pagkapilyo. Hehe, nagkakamali ka, Miss Diane. Bakit hindi mo muna basahin? Binuksan ni Diane ang kontrata at pinagmasdang mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na niya napigilan ang magulat. Totoo ba ito, Mr. Quintes? Kung titingnan mo sa parte ng kumpanya niyo, parang wala na kayong kikitain dito. Kumita kami ng dagdag na 30 milyon kung matuloy ito. Nagbibiro ka ba? Para bang ibinibigay niyo na lang sa amin ang lahat ng kita niyo? Ngumiti si Quintes ng may pagkamalandi at inilagay ang kamay niya sa hita ni Diane. Miss Diane, ang 30 milyon ay maliit lang. Kung makakatulong ito para mas lalo pang sumikat ang pamilya niyo, ayos lang. Pero may isa lang akong hiling. Gusto ko lang makasama ka ng isang gabi. Lumayas ka, galit na sagot ni Diane habang itinulak ang lalaki. Maganda ang takbo ng pamilya ko ngayon, at kahit malaking halaga ang 30 milyon, hindi ko ibebenta ang katawan ko para lang sa pera. Galit na galit si Diane at mabilis ang paghinga niya. Hindi niya inakala na magkakaroon ng ganoong klaseng intensyon ang kausap niya. Sobrang bastos ng alok nito, at napatunayan lang na maling-mali ang akala niya sa lalaki. Nagulat din si Quintes. Akala niya kasi, lahat ng babae ay mahilig sa pera o kaya'y lahat ng babaeng nakilala niya noon. Pero agad niyang napansin na mabilis ang pag-asenso ng Shanahan family, at parami na ng parami ang kumpanyang gustong makipagkontrata sa kanila. Pero kahit pa pumirma sila ng kontrata, alam ni Quintes na hindi naman mapupunta kay Diane ang malaking bahagi ng kita. Sweldo lang o kaya bonus ang makukuha nito. Kaya bigla siyang nagdesisyon na gumanti kay Severin. Kaya sabi niya ng diretsahan, hehe, gets ko na. Kahit pirmahan natin itong kontrata, kaunti lang din mapupunta sayo. Kaya ganito na lang, ibibigay ko sayo ang 30 milyon kapalit ng isang gabi lang na kasama kita. Kahit ilang oras lang, sayo na agad ang pera. Ayos ba? Mas lalong nag-init ang ulo ni Diane at itinuro ang pintuan. Umalis ka na. Anong klaseng babae sa tingin mo ako? Nanginginig ang labi ni Quintes at pilit na ngumiti. Pag-isipan mo, Miss Diane, 30 milyon ito. Sino ba magbibigay ng ganon kalaking pera ng ganon kadali? Konting oras lang naman ang hihingin ko. Pwede tayong mag-check-in sa isang hotel, by the hour. Di na magdududa ang asawa mo pag-uwi mo. Buong kumpiyansa si Quintes sa plano niya. Nakapagpabook na siya ng kwarto at may mga nakatago ng kamera. Kapag napapayag niya si Diane, siguradong may tsansa siyang siraan si Severin. Para kay Quintes, hindi siya talo kahit ibigay niya ang 30 milyon. Magagamit naman niya ito para e-blackmail si Diane gamit ang video at photos, at pilitin siya na sumunod sa mga utos niya. Excited si Quintes sa ideya na mapapasaka niya ang isang batang kagandahan na tulad ni Diane. At kapag nagsawa na siya, sa kanya ipapakita kay Severin ang mga video. Para daw talagang sampal sa mukha ng kalaban niya. Ang gusto niya talaga ay pagbayarin si Severin sa pagpapaluhod sa kanya sa gitna ng kalsada noong nakaraan. Gusto niyang ipakita na bilang anak ng kilalang pamilya sa Riverson, hindi siya basta-basta. Kapag napatay na niya si Severin at napasunod si Diane, makukuha na rin niya ang mga negosyo ng Shanahans unti-unti. Pipilitin niyang pumirma si Diane ng mga kontratang pabor sa kanila. Sa ganoong paraan, mababawi niya ng sobra-sobra ang ginastos niyang 30 milyon. Sa sandaling pumayag si Diane, unti-unti na siyang mahuhulog sa bitag ni Quintes, at sa huli, magiging laruan na lang siya nito. Ngunit galit na galit si Diane. Nakasimangot at mariing tinuturo pa rin ang pintuan habang sinasabi, lumayas ka, at sana, huwag ka na ulit mang insulto ng babae gamit ang pera. Hindi ako gold digger.
Kung gold digger lang sana siya, hindi sana siya itinakwil ng pamilya niya noon. At hindi siya magtitiyagang mag-deliver ng pagkain para lang may taguyod ang anak nila ni Severin. Kinaya niya lahat ng hirap noon kaya naman imposible para sa kanya na ipagpalit ang sarili niya kapalit ng pera. Masaya na siya sa kung anong meron siya ngayon, isang buhay na hindi niya man lang naisip na posibleng makamit ilang buwan lang ang nakaraan. Kabanata 510, ni hindi mo ba tatanggapin kahit na may alok na 30 milyon? Nagulat si Quintes kasi ang akala niya, wala namang babaeng tatanggi sa pera. Yung mga umaarte lang na ayaw, dahil kulang lang yung halaga. Pagkatapos niyang pag-isipan, sabi niya, gusto talaga kita, Miss Diane, at gustong-gusto kitang makasama. Paano kung gawing 45 milyon? Sinagot siya ni Diane na singlamig ng yelo, umalis ka na. Kung hindi, tatawagan ko na ang mga bodyguard ko. Napakunot-noo si Quintes at bigla siyang nakaisip ng ibang approach. Dahil hindi epektibo ang pagiging mabait, baka pwedeng gamitan ng pananakot. Napangisi siya at hindi na naging magalang. Sinimulan na niyang magbanta. Haha, alam mo ba kung anong klaseng pamilya ang mga Novak? Isa kaming second-tier na pamilya sa mataas na lipunan ng Riverson, at ako ang anak ng pinuno ng pamilya. Pagkatapos ng saglit na katahimikan, nagpatuloy siya, tanggapin mo na ang alok habang may benepisyo ka pa. Huwag mong hintayin na ikaw pa ang mahirapan. Maging mabait ka na lang at makinig. Kunin mo ang pera at samahan mo lang ako ngayong gabi. Kapag tumanggi ka, huwag mo akong sisisihin kapag giniba na ng pamilya namin ang negosyo ninyo. Nanlungo si Diane sa narinig. Hindi niya inaasahang ganito kabastos ang lalaki. At ang mas masaklap, wala siyang ideya kung sino ito at bakit siya ang napiling pagtripan. Nang hindi agad nakasagot si Diane, tuwang-tuwa si Quintes. Akala niya, nagdadalawang isip na si Diane. Akala niya, may pag-asa na siya. Pag-isipan mong mabuti, 45 milyon ito. Ibinibigay ko sa iyo kapalit ng ilang oras lang. Pangako, gagamit ako ng proteksyon, hindi ka mabubuntis. Kumusta naman? Okay na ba yun? Lumapit pa siya kay Diane para dagdagan ng tukso. Lalo siyang na-excite sa ideya na maagaw si Diane kay Severin, lalo pat ang ganda at sexy ni Diane. Dagdag pa niya, huwag kang mag-alala. Kapag pumayag kang matulog sa akin, lagi akong makikipag-cooperate sa kumpanya ninyo sa iba't ibang proyekto. Uunlad lalo ang pamilya ninyo. Ayos ba? Hindi. Malamig ng ngiti ang isinagot ni Diane. Bibigyan kita ng huling pagkakataong lumabas ng opisina ko. Ayokong makipag-cooperate sa'yo, at wala akong pakialam sa perang iniaalok mo. Alam kong mayaman at malakas ang asawa ko para protektahan ako at ang kinabukasan ng mga Shanahan. Doon na binaliktad ni Diane ang sitwasyon at siya naman ang nagbanta, at saka, kaibigan ng asawa ko si Mr. Valerian. Kahit gaano pa kalakas ang pamilya niyo, hindi mo siguro kakayanin na kalabanan ang isang war chief.